na trigger mga kababayan yung mga publishers ng children's books sumama sa pagkastigo kay Inday. Yan, sabi dito sa Philippine Star, children's publishers decry excessive cost of Sarah's self-authored book. Nagtaka pa kayo. Masyadong ang matakaw yung loro ligaw. Yung security nga niya po, nagkukulangan pa sa close to 400 security. Na ang gastos mga kababayan in 2 years, 500 million. Sanay po si Inday gumastos ng perang hindi kanya. Di ba, mga kababayan? Nasanay sa Davao na walang nag-check sa kanya. Kaya dapat si Inday, mga kababayan, pabalikin na lang natin sa Davao. Kasi doon sa Davao, mga kababayan, sila yung hari doon. Lahat ng sinabi niya, dapat walang kukontra. Yan ang kultura na kanyang kinalakhan, mga kababayan, sa politika. Walang kumukontra doon sa kanila, sa Davao. Pero I think ngayong panahon na to, lalo sa midterm election, baka may lumaban na po sa kanila doon sa local positions for mayor, vice mayor, pati congressman. Ngayon, going back dito sa libro ni Inday, hindi makatiis yung mga publishers ng children's books. Unang-una, si Inday, mga kababayan, abogado siya. Ang hindi nga natin maintindihan, bakit siya magsusulat ng isang libro pambata? Di ba the usual Usually, pag abogado magsusulat ng libro, yung libro niya tungkol sa batas. Ikaw naman na niya, Mr. Maravillas, nagtaka ka pa, isip bata nga. Sa bagay, si Inday po, nagsulat ng libro para sa kinder. Pang-isip bata. Iwan ko kung may alam kayo. Ay, mga publishers pa, mga writers ng children's books, may kilala kayo pong author ng children's books na isang abogada? Pakilala ninyo naman. Kasi ganun ang alam natin. Halimbawa, teacher. Yung mga magagaling na teachers po na malawak yung experience at may mga doctorate, PhD, nagsusulat sila ng libro about teaching methods, mga strategies. Pag CPA naman po, about accounting and finance. So akma, mga kababayan, sa kanilang training and expertise. Pero itong si Inday, mga kababayan, abogado, ang libro pong sinulat niya, pambata, isip bata. At lalong nanggigil mga kababayan after na naging controversial yung kanyang budget sa librong Isang Kaibigan. May parto daw siya. Ang titulo ngayon, Pagtataksil ng Isang Kaibigan. Sa mga title pa lang, mga kababayan, alam ng politika, gusto pang lasunin yata yung isipan ng ating mga kabataan, idadamay sa kanyang political agenda. Ang masaklap, sagot ng taxes ng ating mga kababayan, yung printing. Yung politika niya, tayo pa yung gustong pagastusin. Yes, sabi po ng mga children's book authors, writers, masyado anyang excessive, self-serving, yung pagsulat ni Inday ng libro. Tama! Yan man talaga, mga kababayan, self-serving. Pang-election po ang purpose. Yan po sabi nila. In time of slumping moral among reading advocates in the Philippines, Vice President Sara Duterte's planned 10 million print of her self-authored children's book is souring the mood of children's book publishers. Umasig po yung pakiramdam ng mga publishers. Hindi po nagustuhan yung gimmick ni Inday. Tinawag nilang excessive kasi napakamahal. May mga nagsabi dapat yung budget noon, kumbaga, mga 20 pesos lang ang cost ng printing. Ginawang 50. May tungpats pa. Saka napaka-self-serving niya. And it is a wasted opportunity.
So tanong po ng mga book authors, book writers, why should the government cap up millions for Duterte's own children's book? Bakit niya gagastos ng ganung halaga yung ating pamalaan para sa libro ni Inday na para sa mga bata? Isip bata nga. Sabi po ng mga Filipino writers, this is irregular. Sabi ni Beverly Wicosi, isa pong Filipino writer, saka ni China Patria de Vera. With BP Sara's book niya, we don't know what process was followed or who approved it. Siyempre, nag-approve nun siya. Ang akala niya, pera niya. Yun ang trato nila sa pera ng bayan. Pag hindi napagbigyan o question ng Senado, nagtantrums. Galit na galit po kay Senator Risa Ontiveros. Ano yung proseso, yung pinagdaanan niya? Kakaibaan niya sa regular process. It is important niya that we demand transparency. Tama! De Vera also runs the independent children's book publishing house, Aklat Alamid. Children's book writers typically go through rounds of workshops and editorialship where writers peer review each other's work. Tama! Walang review ito mga kababayan. Basta niya, kailangan kong 10 million para sa printing. At saka niya, kung gusto niya na ang publiko yung magpundo sa kanyang libro, dapat niya transparent. She should be transparent with everything. So sabi dyan, one independent publisher's curiosity over Duterte's new book led her to consult with the production supervisor of a local printing press. The higher the number of prints niya, the lower the price of its copy. In a book like Duterte's with 16 fully colored pages would typically cost 12 pesos per copy. If 50,000 copies were produced according to the publisher who requested anonymity. So, pwede nga palang 12 pesos lang, hindi 20 pesos. Matindi yung tungpats. Ginawang palabigasan yung gobyerno mga kababayan. So pag gano'n niya, ibig sabihin, malaki yung pinatong. Sabi po yan ng isang publisher. So sabi po ng writer na si De Vera, I think this is an anomaly. Kaya nga po, dapat i-cancel. Kung gusto niya mag-publish ng libro niya, huwag dapat charge sa ating taxes. Pagawa siya ng sarili niya. Ayan po si Inday. Kasi ginigisa tayo, mga kababayan, sa sariling mantika. Saan ka niya, Mr. Maravillas? Nasa Colossal Fitness Gym ako po. Magpapa-aircon kami rito ng yung isang room dito, fully air conditioned na yung office with gym equipment na rin yon. Ito yung namin ito. Extension, roof deck po ito ng gym. Kita rito mga kababayan, kitang-kita yung Mayon Volcano, kaya lang natatakpan ng ulap. Dito ginagawa yung mga other exercises at saka po ng Zumba. Ano nga ginagawa ninyong yan? Dito po. Oh, yan. Yung sa pampataas ng talon po. Para magtalon-talon po, pampataas, yan ang ginagamit nila. Client namin. Baba muna tayo. So, pa-aircon namin po. Si Kuya at saka si Architect Jan. Si Architect Jan po, siya ang manager dito. Yan po yung aming mga clients. So, itinuturo kung saan ilagay yung aircon po. Yan, para hindi masyado mainit. Uminit po ng todo rito. Yan po yung aming mga gym equipment. So. Pati dito, pa-aircon namin ito po, fully air condition para hindi na masyado mainit. Ito yung unit na binili namin, split type aircon. Dito yung office namin po, fully air condition na to. Lahat is split type, dineliver pa lang ngayon. Ito, dalawa siya. So 3 rooms kasi po ito mga kababayan. Sila yung Abinson. Sila yung mag-install.
Ito yung entrance po. Ito yung aming poging engineer, electrical engineer. Ay! Paayos namin yung ano. Yung signage kasi. Nasira yung mga... Anong tawag dyan, engineer? Na ilaw? T8 or T5 tubular lang. Oo. Mga fluorescent siya. Yan. Madali kasing masira yung ano, yung unang, hindi nag 1 year. Ano nangyari noon? Mali yung connection? Mali yung connection niya. Oo. Butit may electrical engineer kaming kaklase ni Kuya. Maliit yung wire. So, palitan. Yan po. Patis yung sa baba po. Yan yung sa baba. Palitan din siya. Ang ganda yung surroundings namin. Ayun yung eroplano. Galing sa Bicol International Airport, pa Manila. Maganda yung surroundings namin po. Makahoy sa paligid. Ayan po. Di ba? Ang maganda. Kabila, yung Pacific Mall po. Gaisano Pacific Mall. Doon sa kabila. Pataas tayo. Ayan. Third floor po kami. Di ba? Maganda. Ngayon, matatapos lang naman to. Marami ng tao. Lalo paggabi po. Punong-punong sa paggabi. Ayan po yung Pacific Mall. Katabi ng aming building dito. Yeah, may foreigner pala tayo. Hello sir, how are you? From what country are you, sir? Amazing, thank you so much. You are from? From Legazpi City. From Legazpi City na pala to. Legazpi? Foreigner? From Legazpi City. Foreigner yun? Pero dito na nakatira. Yeah. Maraming foreigners dito po na ano, may mga Indian. Yung mga Indiano umalis na, umuwi na. Mga tourist kasi sila. Nakikita po yung aming ano, yung aming Colossal Fitness Gym sa page. Kaya yung mga tourists from Europe, Britanya, pag pumunta rito, tumutuloy dito sa aming gym po. Amerika, tapos yung ano, galing saan yun? Denmark. Ayan po. Kita ninyo ang ganda po ng aming ano, mga gamit dito. Very colorful. Bago naming clients. Ayos. May kainan pa kami rito. Di ba? Kompleto po. Pati ano, kama, higaan. Parang hotel po ang aming gym. Napakaganda, napakalinis. Di ba? Ayan po ang paligid ng aming gym. Tapos may mga protein kami. Yung pangangailangan po ng ano, mga nag-gym. Ayan o, kompleto siya. Pati yung paninda kong Firmax, Automax, iGlow. Naka-display na rin po dito sa gym namin. Ayan o. Ito mga chocolates po. Biscuits, chocolate. Yan. Para hindi magutom yung mga nag-gym. May mga Colossal t-shirts kami. Ito yung mga order nagpack na. Tapos may ano, towel kami, service towel. Para sa pangangailangan ng mga nag-gym. Ayan. Ayan lang po yung ating short video, mga kababayan. Sino-supervise namin yung pagkabit ng aircon para lahat ito full air condition na. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.